Nag-alala ang nanay ni Isadora. First time pa lang ng dalaga na tumapak sa Manila at mag-isa lang naluluwas. "Wag na po kayong mag-alala, Nay. Susunduin naman po ako ni Mimi sa terminal eh. Pagkababa ko pa lang ng bus, siguradong andun na siya." Paniniguradong wika ni Isadora. Si Mimi, ang kababata niya sa probinsya. Nauna na itong lumuwas sa Manila at nagtrabaho bilang katulong sa isang mayamang angka ng mga Cervantes na may-ari ng Cervantes Technology. Saktong nangangailangan ng personal maid ang Doña Margarita para sa kanyang nag-iisang apo na kararating pa lang galing US. Kaagad na tinawagan ni Mimi si Isadora. Pero hindi maiwasang tumuan ng kaba ang mga magulang ng dalaga dahil napakalaki ng Manila. Papaano daw kung hindi ito masusundo ni Mimi? Nagkaroon din ng pag-alangan si Isadora pero hindi niya na pinahalata sa mga magulang niya. Baka mas lalo pang hindi na siya papayagang umalis. Wala siyang tigil sa pagdadasal habang lulan ng bus patungong Manila. Isang buong gabi ang biyahe niya, kung kaya hindi maiwasang makadama siya ng pangangalay dulot ng mahabang panahong pagkakaupo ni hindi man lang niya magawang maidlip kahit sandali. Kaya naman, pagod at puyat ang kanyang nararamdaman. Lalo pa at first time lang niyang bumiyahe ng ganoon kahaba. Pagkadating ni Isadora sa terminal, walang Mimi ang sumalubong sa kanya. Mukhang nagdilang anghel yata ang nanay niya at nangyari ang kinatatakutan nila. Nag-antay pa siya ng ilang oras pero hindi talaga dumating si Mimi. Kanina pa niya ito tinatawagan ngunit puro ring lang, walang sumasagot. Hindi na niya mapigilan ang tawag ng kalikasan. Kung kaya, sumaglit muna siya sa isang restroom. Pansamantala niyang iniwan ang kanyang mga bagahe sa labas ng pinto ng CR. Ngunit pagkalabas niya, wala na doon ang mga gamit niya. Tinangay ang lahat ng magnanakaw. Kasama pang cellphone na tanging kontak lang niya kay Mimi. Mabuti na lang at nasa bulsa ng pantalon niya ang konting halaga ng pera niya. Kaya lang, wala ng pag-asa na makontak pa siya ni Mimi. Nag-umpisa na siyang kinakabahan. Saan na siya ngayon pupunta? Nanlulumong na paupo na lang si Isadora sa isang sulok. Habang umiiyak, inuwi siya ng isang matandang babae na nagtitinda ng kung ano-anong pagkain sa loob ng terminal. Mabuti na lang at naawa ito sa kanya. Ngayon, ang pangarap niyang makatulong sa kanyang mga magulang ay naglaho na. Pinatira siya ng matanda sa kabilang kwarto. Maswerte at kakaalis lang din ng umuupa dito. Sobrang laking pasasalamat ni Isadora kay Lola Mina. Dahil kung nagkataon, tiyak sa kalye siya matutulog. Naiintindihan naman ng matanda ang kalagayan niya ngayon. Kung kaya, saka na siya magbabayad ng upa kapag makahanap na siya ng trabaho. Samantala, nagkagulo sa buong mansyon. Biglaan ang pagkamatay ng apo ng amo ni Mimi. Dahil sa biglaang pangyayari, nakalimutan ni Mimi ang kaibigang si Isadora na kailangan pala niyang sunduin sa terminal ng bus. Madaling araw pa lang kasi, nagkagulo na ang buong mansyon dahil sa aksidenteng nangyari kay Adrian Cervantes na apo ng Donya na siyang nag-iisang tagapagmana. Bumangga ang kotse na minamaneho ni Adrian sa isang malaking truck. Dahilan ng pagkahulog ng kotse nito sa bangin at kaagad na nasunog. Kaya naman ngayon, nakaratay sa ospital ang lola ni Adrian na si Doña Margarita. Inatake dahil sa sobrang pagkabigla.
Hindi matatanggap ng matanda na mamatay ang kaisa-isa niyang tagapagmana ng ganon-ganon lang kabilis. Kung kaya, pansamantalang si Franco muna ang tumatayong CEO ngayon kapalit ng nabakanteng pwesto na iniwan ni Sir Adrian. Tuwang-tuwa si Claudia na ina ni Franco. Tiyak mapupunta na lahat kay Franco ang yaman na dapat sana ay kay Adrian. Gabi na nang maalala ni Mimi si Isadora. Habang nasa biyahe si Mimi, pinapanalangin niyang sana'y naroon pa si Isadora. Nakailang tawag na pala ito noong umaga pa lang. Siguro ngayon, nalobat na ito kung kaya hindi na nakatawag. Sobrang nag-alala siya sa kaibigan. Nanlulumo si Mimi nang wala na siyang madat ng Isadora sa terminal. Ni bakas ng dalaga, wala. Ilang beses pa niyang iniikot ang buong terminal. Pagbabaka sakali na naroon lang ang dalaga. Lahat ng pinagtatanungan niya, wala ding nakakita sa dalaga. Ilang beses pa niyang inikot ang buong terminal, pero walang Isadora. Lahat din ng mga taong pinagtatanungan niya, puro wala ang mga sagot nito. Saang lupalop ng mundo naman kaya kita hahanapin, Isadora? Tanong niya sa kawalan. Ilang beses na rin niyang paulit-ulit na tinawagan ang cellphone ng dalaga, pero cannot be reached pa rin ito. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Papaano niya ipapaliwanag sa mga magulang ni Isadora na nawawala ang kanilang anak? Tutol pa naman ang mga ito na lumuwas ang anak nila. Kaya lang napilitang pumayag ang mga ito dahil sa pangako niya na hindi niya pababayaan ang kaibigan. Naku po, tiyak tatadta rin siya ng tatay ni Isadora ng pinong-pino. Wika niya sa sarili habang patuloy na palingalinga sa paligid. Sa huli, napagdesisyonan ni Mimi na manahimik na lang muna. Nagbabaka sakali siya na baka tatawag ang kaibigan sa susunod na mga araw. Ilang araw pa ang lumipas, nakahanap na rin ng trabaho si Isadora. Isang sales lady sa isa sa mga sikat na mall sa Manila. Hanggang sa ngayon, iniisip pa rin niya kung papaano niya makontak si Mimi. Wala siyang cellphone. Kasamang tinangay ng magnanakaw noon ang di-keypad niyang cellphone. Pero kahit luma na yon, nasa tingin niya, siya na lang ang nag-iisang gumagamit ng ganong klaseng cellphone. Pero mahalaga pa rin para sa kanya iyon. Naroon ang mga number ng mga mahalagang tao sa buhay niya, tulad ng mga magulang niya, na alam niyang sa mga oras na ito, nag-alala na ito sa kanya. Nangako pa naman siya, natatawag siya kaagad pagkarating pa lang niya sa Manila. Kailangan na makabili kaagad siya ng cellphone pagkasahod niya. Yun ang pinakaunang hakbang na gagawin niya. Kung ano-ano na lang ang iniisip niya habang naglalakad pa uwi. Medyo may kalayuan pa kasi ang kanyang tirahan mula sa highway na sakaya ng jeep. Safe naman kung maglalakad dahil maliwanag naman ang daan at marami pang tao sa paligid. Mag-alas 9 pa lang kasi ng gabi. Yun ang oras ng labasan niya sa kanyang trabaho. Ibang-iba talaga sa Manila. Sa probinsya kasi, pagka ganitong oras, tahimik ng buong paligid. Maagang natutulog ang mga kapitbahay nila. Buong araw kasing pagod ang mga ito sa pagsasaka sa bukid. Bigla tuloy niyang naalala ang mga magulang niya. Kumusta na kaya ang mama at papa niya ngayon? Isa pang inaalala niya ang kaibigan niyang si Mimi. Kung hinahanap kaya siya ni Mimi? Kung magkikita silang muli? Talagang sasabunutan niya ang babaeng yun. Pinipilit pa siyang lumuwas. Tapos,
pababayaan lang naman siya pagdating sa Manila. Humanda ka talaga sa aking babae ka pag makita kita. Sigaw ng isip niya. Patuloy lang siya sa paglalakad habang napansin niya na may isang bulto ng lalaki na kanina pa sumusunod sa kanya. Bumibilis din ang mga hakbang nito kapag binilisan niya. Sigurado siya na siya talaga ang sinusundan nito. Naglakas ng loob siyang harapin ang taong kanina pa sumusunod sa kanya. "Excuse me? Sinusundan mo ba ko?" Nagtapang-tapangan niyang aniya, pero sa kaloob-looban niya, halos lumuwan ang puso niya sa sobrang kaba. Pero napawi ang takot niya nang malapitan ang taong nakakaawa pala ang tindig nito. Madungis at mahaba na ang balbas nito na para bang ilang buwan nang hindi man lang nakapaghilamos. Mukhang mabait naman ito sa tingin niya. Kanina pa siya nagsasalita pero hindi man lang ito sumasagot. "Pipi ka ba?" Wika niya sabay senya sa kanyang kamay. Pero nakatitig lang ang lalaki sa kanya na tila ba nagmamakaawa ang mga mata. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad habang ang lalaki naman patuloy lang din sa pagsunod sa kanya. "Nagugutom ka ba?" Tanong niya na siya lang din naman ang sumasagot dahil hindi nga ito nagsasalita. Wala siyang nagawa kundi isama ito pa uwi. Pakakainin muna niya ito. Nagulat pa si Lola Mina nang makitang may kasama siyang gusgusing lalaki. Sino ang taong yan, iha?" Naibulalas ng lola. Ipinapaliwanag niya sa matanda ang nangyari na naintindihan naman kaagad ni Lola Mina. Basta mag-ingat lang daw siya. Mukhang mabait naman daw ito. Pero lalaki pa rin daw ito. Mas lalo pang nakakabahala dahil hindi man lang ito nagsasalita. Pagpapaalala ni Lola Mina. Nakikinig naman si Isadora sa payo ng Lola Mina. Papaalisin niya ang lalaki pagkatapos nitong kumain. Habang kumakain ang lalaki, naisip ni Isadora na kailangan muna nitong maligo bago umalis. Para kahit papano, malilinis man lang ang katawan nito. Walang imik na sumunod ang lalaki sa sinabi ng dalaga. Nagulat pang babae. Gwapo pala ang lalaking ito sa isip niya. Makinis ang mukha na halatang hindi laki sa hirap. Kaya lang mukhang pipi ata ito. At ngayon, kailangan niya nang paalisin ang lalaki. Ngunit hindi ito umalis. Pwede bang dito na lang ako? Please? Pwede ba? Dito na lang ako. Please. Nagulat pa si Isadora. Pwede ba? Pwede ba? Dito na lang muna ako? Please. Nagulat pa si Isadora ng Pwede ba? Dito na lang muna ako? Please? Nagulat pa si Isadora nang bigla itong nagsalita. Aba, marunong ka naman palang magsalita. Pinapahirapan mo pa ako? Manghang anas ng babae. Hindi pumayag si Isadora. Isa siyang babae at lalaki ito. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag malaman na may kasama pala siyang lalaki sa loob ng isang maliit na kwarto? Hindi niya kakayanin ang kahihiyan kapag magkataon. Kaya naman, pinaninindigan niya ang kanyang pasya. Nagulat na lang siya kinabukasan na nandoon pa rin pala ang lalaki sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Pati si Lola Mina nagulat din nang makita ang gwapong mukha ng lalaki habang nakaupo lang
sa tabi ng pinto ng kwarto ni Isadora. At ang mas lalong ikinamangha nila dahil bukod sa marunong pala itong magsalita, fluent din pala sa English ito. Nako Isadora, dudugo ilong natin dito. Natatawang saad ni Lola Mina. Ngayon, natitiyak ng dalaga na nanggagaling talaga sa mayamang pamilya ang lalaking ito. Pero, ang malaking palaisipan ng babae kung bakit nagkaroon ng amnesia ang lalaking ito. Hindi kaya miyembro ng isang malaking sindikato ang lalaking ito? Baka nakatakas na ito mula sa banta ng kamatayan. Sa isip ng dalaga, naku po, baka pati buhay niya nanganganib kapag makita ito ng kalaban. At tiyak, damay siya kung magkataon. Bakit ba kasi ayaw pang umalis ng taong ito? Mabuti pa siguro, uwi na lang siya ng probinsya para makaiwas na rin sa kapahamakan na dala ng taong ito. Pero nakakaawa naman kung iwanan lang niya ito dito na mag-isa. Baka mamaya mahuhuli pa ito ng mga kalaban at mapahamak. Kargo di konsensya pa niya. Hay, Isadora, anong klaseng kamalasan ba tong dumapo sa'yo? Tanong niya sa sarili na kahit siya, hindi rin alam ang sagot. Sumuko din ang malambot na puso ng dalaga. Hinayaan niyang mananatili ang tao sa kanyang tahanan. Pero, hindi ito maaring lumabas ng bahay at baka makita pa ito ng mga kalaban. Mahirap na at pati siya tiyak madadamay. Simula noon, naging balisa na si Isadora. Hindi mawawala sa isip niya ang lalaking iniwan niya sa bahay. Diyos mio Marimar Isadora, tiyak mayayari talaga siya kapag malaman ng mga magulang niya ang kahangalang ginawa niyang ito. Kabilin-bilinan pa naman ng mga ito na huwag makipag-usap sa hindi kilalang tao. Nagmamadali siyang umuwi. Ni hindi man lang niya pinagkabalahang lingunin si Franco na kanina pa tawag ng tawag sa kanyang likuran. Nagpaalam kasi kanina ito na ihahatid siya pagkalabas nila sa trabaho. Hindi siya pumayag. Hindi pwedeng makita ng kahit sino ang lalaking kinupkop niya. Bahala na, sabihin na lang niya kinabukasan na dumating ang nanay niya galing probinsya. Kaya nagmamadali siyang umuwi. At para hindi na rin ito mangungulit sa kanya. Bakit pa kasi siya ang kinukulit nito? Ang dami naman ng mga magagandang babaeng kasama niyang sales lady. Naiinis na anas niya. Si Franco, ang supervisor nila sa kanilang department. Gwapo ito. Kaya nga, ang daming mga babaeng nagpapakyut dito. Kaya lang siya, wala pang panahon sa mga ganun. Dahil bukod sa wala pa sa isip niya, may problema pa siya na kinakaharap ngayon. Nagmamadali siyang sumakay ng jeep. Nag-alala siya sa lalaki na mag-isang iniwan niya. Hindi nga pala niya alam ang pangalan nito. Tiyak, gutom na rin ito ngayon. May dala naman siyang ulam na binili pa niya kanina sa dinaanan niyang karinderya na naging suki na rin niya. Kanin na lang ang kailangan niyang iluto pagdating niya sa bahay. Biglang kinabahan si Isadora. Wala siyang nadatnan pagkabukas niya ng kwarto. Hindi kaya umalis na ito? Baka may naalala na. Panghihinayang niyang anas. Ni hindi man lang niya naitanong ang pangalan ng lalaking yun. Makikilala pa kaya siya nito kung sakaling magtagbo silang muli? Tanong niya sa sarili habang matamlay na tinungo ang maliit niyang kusina para magsaing. Sayang, ibinili pa naman niya ito ng mga damit na masusuot sana. Di na bale, itatabi na lang niya at ipapasalubong sa kanyang tatay kapag umuwi siya ng probinsya.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Isadora nang makita na may sinaing na pala. Napasigaw pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. "Andito ka pa pala!" Untag niya nang makabawi mula sa pagkagulat. Kaagad din siyang nagbaba ng tingin nang makita ang hubad na katawan ng lalaki. "Yes, wala naman akong ibang mapupuntahan." Kaswal na sagot ng lalaki. Nakahinga rin siya ng malalim. Mali pala ang iniisip niya. Doon na nagsimula ang magandang pakikitungo ni Isadora sa estrangherong lalaki na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa niya alam ang pangalan nito. Wala ding maisasagot ang lalaki dahil maski siya, hindi rin niya alam kung sino at saan siya nanggaling. Kaya naman, pinangalanan niyang Lorenzo ang lalaki, kasunod ng pangalan ng kanyang yumaong lolo. Simula noon, siya na si Lorenzo. Naging malapit pa sila sa isa't isa na tipo bang mayroon na silang mutual understanding. Si Lorenzo na ang bahala sa bahay since hindi naman siya pwedeng lumabas ng basta na lang. Makakalabas man siya pero kasama si Isadora. Magsusuot siya ng mask, salamin at hoodie na jacket para hindi basta makilala ng kalaban. Laking pasasalamat niya kay Isadora at naiisip ng dalaga ang ganoong idea. Higit isang buwan na rin, pero tahimik pa rin naman hanggang ngayon ang mga magulang ni Isadora. Kung nawawala ang kaibigan niya, sigurado matagal na siyang inilibing na buhay ni Mang Arsenio na tatay ni Isadora. Laking pasasalamat ni Mimi at nakalabas na rin sa ospital si Doña Margarita kahit medyo mahina pa ito. Ang mahalaga, malayo na ito sa tiyak na kapahamakan. Nananatili pa ring malungkot ang buong mansyon. Kung sana, hindi na lang umuwi si Sir Adrian mula sa US, siguro buhay pa ito ngayon. Wika ng isa sa mga katulong. Marami ang nanghihinayang sa maagang pagpanaw ng napakagwapong apo ng Donya. Gwapo na, mabait pa. Gwapo at mabait rin naman ang isa pang apo ng Donya na ngayon ay naging CEO na si Sir Franco. Apo ito sa pinsan ng Donya. Kaya lang, bruha ang nanay neto. Napakasama ng ugali. Feeling siyang may-ari ng buong mansyon. Hinanakit na salaysay ng isa sa mga katulong. "Usya, tama na yung taldalan nyo. Baka marinig pa tayo dito." Pagsaway ni Aling Simang na kusinera na siya ring mayordoma. Sumunod naman ang mga katulong. Samantala, malalim pa rin ang iniisip ni Mimi. Natatakot siyang tawagan ang mga magulang ni Isadora. Sana okay lang ang kaibigan niya kung nasaan man ito ngayon. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Mimi nang biglang may nag-pop up sa notification niya. Hindi siya makapaniwala. Si Isadora. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Kaagad niyang tinawagan ang babaeng nagngangalang Isadora at hindi siya nagkamali. Ito nga si Isadora, ang kanyang kaibigan na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang kumustahan at matinding iyakan, eto, at nagkaliwanagan na rin ang dalawa. Labis-labis ang paghingi ng tawad ni Mimi, na siya namang kagad na naintindihan ng kaibigan. Walang may gustong mangyayari ang hindi inaasahang pangyayari sa parehong pagkakataon. Sobrang laki ng pasasalamat ni Mimi sa kabaitan ng kanyang kaibigan. Lalong-lalo na at hindi siya nilaglag nito sa kanyang mga magulang. Hindi na matutuloy pa ang pagtatrabaho ni Isadora sa mansyon ng mga Cervantes. Okay na siya sa kanyang trabaho ngayon.
bilang sales lady. At isa pa, hindi niya pwedeng iwanan si Lorenzo. Sa ngayon, hindi pa niya maaring sabihin kay Mimi ang sikreto niyang ito. Although, mapagkatiwalaan naman ang kaibigan niyang ito. Kaya lang, mahirap na. Kailangan pa rin nilang mag-ingat. Patuloy lang sa paglipas sa mga araw, may mga sandali na biglang lumitaw sa diwa ni Lorenzo ang tungkol sa lalaking binangga ng malaking truck na alam niyang siya iyon. Kaya lang, sumasakit ang ulo niya kapag pinipilit niyang alalahanin. Kaya naman, hinahayaan na lang niya na kusang bumalik ang kanyang alaala. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang siya nang bigla na niyang naalala ang lahat. Nakita pa niya kung paano tumawa ang Auntie Claudia niya habang pinapanood na mahulog sa bangin ang kotse na minamaneho niya. Hindi alam ng babae na nakatalo na siya sa kotse bago pa ito tuluyang mahulog. Maswerte at sumabit ang damit niya sa nakausling sanga ng puno ng kahoy. Subalit, hindi pa rin siya nakaligtas. Tuluyan siyang nahulog sa bangin na siyang dahilan ng pagkabagok ng ulo niya, kaya siya nawalan ng alaala. Sinikap pa rin niyang makaahon sa matarik na bangin kahit wala na siyang maalala, kaya siya nagpalaboy-laboy na lang sa lansangan. Ngayon, kilala na niya ang taong may kagagawan sa nangyari sa kanya. Tinitiyak niyang magbabayad ito kahit nakaanak pa niya ang taong ito. Laking pagkagulat ni Adrian na higit 2 buwan na pala siyang patay. Ang mas lalo pang ikinagagalit niya dahil hanggang ngayon, mahina pa rin ang lola niya. Alam niya, may ginawa ang ante niya sa kanyang lola para mas lalong manghihina ito. Lalo na ngayon na nakaupo na si Franco bilang CEO na dapat sa kanya sana mapunta. Hindi mo na ipinagtapat ni Adrian o Lorenzo kay Isadora na bumalik na ang kanyang alaala. Marami pa kasi siyang dapat gawin bago tuluyang lumitaw. Ngayon, nahuli na rin ang driver ng truck na bumangga sa kotse niya. Salamat sa matalik niyang kaibigan na may-ari ng security agency na si Paulo. Si Paulo ang namumuno sa pag-imbestiga ng pagka-aksidente niya, pati na rin ang unti-unting paglalason ng kanyang lola Margarita. Umamin ang driver na inutusan siya ni Claudia. Pati ang unti-unting paglason sa kanyang lola, si Claudia ang may gawa. Samantala, wala pa rin kasawa-sawa si Franco sa panliligaw kay Isadora kahit na ngayon na CEO na siya. Wala na nga siyang pag-asa noong supervisor pa lang siya. Ano pa kaya ngayon na CEO na siya? Ang akala ni Franco, mapapasagot na niya si Isadora ngayon na siya na ang CEO. Ngunit mas lalo patuloy na lumabo ang tsansya niya. Simpleng babae lang si Isadora. Hindi siya tumitingin sa katayuan ng tao. Para sa dalaga, hindi lang pera ang basihan para ibigin mo ang isang tao, kundi kusang pumipintig lang iyon, maging mahirap man o mayaman ka man. Pero kung siya ang papipiliin, mas gugustuhin niyang umibig sa lalaking mahirap din na katulad niya. Dahil doon lang siya nababagay. Katulad ng laging ipinapamukha ng mami ni Franco sa kanya. As if naman, magugustuhan niya si Franco dahil mayaman na ito ngayon. Anas niya sa isip, pilit na lang niyang itinago dahil ayaw niyang pumatol sa mga nakakatanda. Ngunit itong si Franco, matyaga pa rin. 8:00 ng gabi, as usual, nakaabang pa rin si Lorenzo or Adrian.
sa may pinto. Inaantay niya ang pagdating ng dalaga. Hanggang silip-silip lang siya ng pinto dahil bawal siyang lumabas. Mas lalo na ngayon na nakikilala na niya ang kanyang sarili at kilala na rin niya kung sino ang kanyang kalaban. Biglang umakyat ang dugo niya sa ulo nang makilala ang taong naghatid kay Isadora, si Franco. Ang mamas boy niyang pinsan. Hindi siya makakapayag na maaagawan na naman siya ng kanyang pinsan. Isa pa niyang iniisip ngayon na sa oras na mapatunayan niyang kasabot si Franco sa krimen na ginawa ng kanyang nanay, hindi siya magdadalawang isip na isama ito sa kulungan kahit na malapit pa sila sa isa't isa. Malay ba niya kung nagbabait-baitan lang pala ito noon? Hindi na kayang itago pa ni Lorenzo ang inis niya dahil sa kanyang nakita. Ginabi ka. Untag nito na mahahalata mo talaga ang inis sa boses. Nagtaka si Isadora. Palaging ganitong oras naman siya kung umuwi. Ilang sandali lang naman siyang nahuli dahil bumili pa siya ng lechong manok at beer sa tindahan. Dahil sumahod siya, itinago pa naman niya ito sa kanyang backpack para hindi makita ni Franco. Ang akala ni Isadora, matutuwa ang lalaki, gaya ng laging ginagawa nito sa tuwing umuwi siya. First time nangyaring galit ito sa kanya, na talaga namang ipinagtataka ng husto ni Isadora. Ngunit pinapalampas lang niya iyon. Siguro, nababagot na ito sa loob ng bahay. Naisip niyang ipasyal na lang ito bukas. Total, day off din naman niya. Nagulat siya nang tumanggi ang lalaki. Ano bang nangyari sa'yo? Mukhang bad trip ka ata sa akin ah. Hindi mapipigilang bulalas ni Isadora, lalo pa at medyo tinamaan na siya ng beer na iniinom nila. Uwi tayong probinsya nyo. I want to see your parents. Diretsahang wika ng lalaki. Namilog ang mga mata ni Isadora. Bakit? Nagkanda utal-utal niyang tanong. Tinangkapan niyang tumanggi. Pero nagpupumilit si Lorenzo. Mas lalo pang nagulat ang dalaga nang makita niya ang isang magarang kotse na nakapark malapit sa kanilang tirahan. Punong-puno ng kung ano-anong groceries ang loob ng kotse. Bumalik na bang alaala mo? Namanghang tanong ng dalaga. Hindi sumagot si Lorenzo or Adrian. Hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag kay Isadora ang lahat. Tahimik lang si Isadora sa kanilang biyahe. Malamang bigay ng sindikato ang kotseng ito. Kaya siguro madali na itong napipikon ngayon dahil bumalik ng tunay na ugali nito. Pag kasi miyembro or leader ng mga sindikato, siguradong halang ang mga bituka. Sa isip ni Isadora na mas lalo pang nagpapakaba sa dibdib ng dalaga. I am not a bad person, as what you're thinking. Pagbasag ni Adrian or Lorenzo, sa katahimikang naghari sa gitna ng kanilang biyahe. Ipinagtapat ni Adrian ang lahat habang nagpatuloy sa pagmamaneho. Ang mall na pinapasukan ni Isadora, si Adrian pala ang may-ari. At ang pinapasukan ni Mimi na mansyon, si Adrian din pala ang may-ari. Palagi kasing naririnig ni Lorenzo or Adrian na kausap ni Isadora si Mimi sa cellphone. What a small world, di ba? Nakangiting anas ng binata habang nakafocus lang ang mga mata sa kalsada. Ikaw pala ang hinayad ni Lola na magiging personal assistant ko sana. Pero hindi natuloy. Subalit, pinagtagpo pa rin tayo ng pagkakataon. What a coincidence! Ikaw pa rin ang nag-alaga sa akin. So ngayon, gets mo na? That we are meant to each other. Puno ng kasiguraduhang wika ng lalaki.
Halos hindi makapaniwala si Isadora na ang lalaking pinaghihinalaan niya ay ang boss pala niya na ngayon ay mukhang magiging asawa pa niya. Mamanhikan? Naibulalas ng tatay Arsenio ni Isadora. Anong kalukuhan to, anak? Sabi mo, boss mo siya. Bakit biglang mamanhikan na ito? Naguguluhang tanong ng nanay niya. Hindi pumayag ang tatay ni Isadora. Nag-alala siya sa magiging buhay ng anak niya sa piling ng mayamang lalaki na si Adrian. Marami na silang nabalitaan kung papaano inaapi ang pobreng asawa ng mayamang angkan ng lalaki. Pero nagmamakaawa ang dalawa. Mahal na nila ang isa't isa. Kaya naman, kahit si Isadora lumuhod na sa harap ng kanyang mga magulang, papayagan lang sila. Natigilan si Mang Arsenio. Buntis ka ba? Ang kaninang galit lang, ngayon ay nag-aapon na sa galit na aura ng matanda na para bang handa na itong manakit anumang oras. Sabay na tumanggi ang dalawa. Mukhang naniniwala naman ang mga magulang ni Isadora sa ikinuwento nila. Pumayag din ang mag-asawa dahil wala naman silang mapagpipilian. Anak na nila ang nagmamakaawa. Ngayon, buo na ang loob ni Adrian na lumantad. Panahon na para harapin ang traidor niyang tiyahin. Ang lahat ay nagulat, lalo na ang Auntie Claudia niya na noon ay naabutan pa niyang kasama ang mga amiga niya kuno na nagpa-party sa loob ng mansyon. Para saan ang parting ito? Dumadagundong na boses ni Adrian sa gitna ng maingay na tugtog. Ang iba ay nagsisigawan pa, may multo daw. Kasunod doon ang pagpasok ng grupo ng mga pulis at kaagad na hinuli si Claudia. Hindi na nila binigyan ng pagkakataon na makatakas pa ito. Bit-bit ang lahat ng mga ebidensya. Isinampal ni Adrian or Lorenzo sa makapal na mukha ng auntie niya. Tuluyan ng kinasuhan si Claudia at kalaunan nakulong. Napatunayan na si Franco walang kasalanan. Subalit, dahil sa malaking kahihiyan, umalis ng bansa si Franco at doon na nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Nagtagal pa ng ilang taon ang buhay ni Doña Margarita. Nakangiti itong pumanaw dahil natagpuan din ni Adrian ang masayang buhay na kasama si Isadora.